5 taon. 5 taon pinaniwala ako ni Eduardo na ang suma ni nanay ay walang laman. Plain na malakit walang sahog. Parang ang tingin niya sa akin isang asawang walang kwenta, isang nurse na tagasunod lang sa lahat ng gusto niya. Sabi niya ulyanin na si nanay. Sabi niya nakalimutan na ni nanay kung paano magpakita ng pagmamahal. Kaya pala tuwing kaarawan ko, napanis na kanin lang ang natitira para sa akin. Pero sa mismong araw ng aking kaarawan, at sa araw na nalaman kong magiging ina na ako, gumuho ang mundo ko. Ang suma na dapat ay para sa akin, kinakain na kabit niya. Ang gintong mana ng lola ko, kumikinang sa leeg ng ibang babae. Hindi lang pala pagkain ang ninakaw nila sa akin. Ninakaw nila ang dangal ko, ang pinaghirapan ni nanay at ang kinabukasan ng anak ko. Akala nila mananatili akong balot sa katahimikan gaya ng isang suman. Hindi nila alam sa bawat pagpunit ng dahon unti-unti nang lumalabas ang katotohanang susunog sa kanilang mga gahaman. Ito ang kwento ng pag-ibig na nalinlang tiwalang niyurakan at isang anak na babangon para sa katarungan. Maribel, tignan mo itong suma ng nanay mo. Plain na nurse, plain din ang regalo. Bagay sa'yo, walang laman, walang kwenta. Huwag mo nang asahang may hiigit pa dyan. Ang boses ni Eduardo ay parang matalim na kutsilyong humiwa sa hininga ni Maribel. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan ng opisina ng asawa sa itaas ng Reyes Pharmacy. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang puting sobre. Sa loob niyon ay ang litrato ng unang ultrasound ng kanilang anak ang Rega, lung pinapang-arap nilang mag-asawa sa loob ng 3 taon. Ngunit ang kagalakang dala niya ay biglang naging abo. Sa ibabaw ng lamesa ni Eduardo, nakabukas ang isang pamilyar na kahon na balot ng diaryo. Iyon ang padala ni Nanay Rosa mula sa Pampanga para sa kanyang ika-36 na kaarawan. Pero hindi ang puting malagkit na walang lasa ang nakita ni Maribel. Sa harap ni Eduardo, ang kanyang matalik na kaibigan at dati ring kasintahan na si Clarissa ay masayang kumakain ng suma na siksik sa asadong baboy at itlog na maalat. Ang bango ng dahon ng saging at luyang dilaw ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Clarissa. Ang sarap naman nito, Ed. Akala ko ba sabi mo ulyanin na ang biyenan mo kaya puro kanin na lang ang pinapadala? Malambing na tanong ni Clarissa habang dinidilaan ang tamis sa kanyang daliri. Tumawa si Eduardo, ang tawang dati ay nagpapatibok sa puso ni Maribel, pero ngayon ay nagdudulot ng kilabot. Sinabi ko lang yan para hindi na siya maghanap. Maribel is simple Clarissa. Sanay siya sa wala. Bakit ko sasayangin ang masarap na luto ng matanda sa kanya kung pwede naman nating pagsaluhan dito? At tignan mo, kinuha ni Eduardo ang isang maliit na pulang kahon na nakatago sa ilalim ng mga dahon ng suman. Isang gintong kalesa na pulsera as ang kinuha niya roon ang pamana ng lola ni Maribel na ipinangako ni Nanay Rosa na ibibigay sa kanya kapag nagbuntis siya. Bagay na bagay sa maputi mong balat, sabi ni Eduardo habang isinusuot ang pulsera sa braso ni Clarissa. Regalo ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ng asawa ko. Para sa kanya, ang tanging laman ng kahon na ito ay ang kawalan. Parang gumuho ang kisame ng butika sa ulo ni Maribel. 5 taon. 5 taon siyang umiiyak sa tuwing nakakatanggap ng plain na suman dahil iniisip niyang hirap na ang kanyang ina sa probinsya. Pinapadalhan niya ng halos kalahati ng sweldo niya bilang nasi Nanay Rosa dahil sa awa habang ang asawa niya ay ninanakaw ang pagmamahal at paghirap ng kanyang ina para ibigay sa ibang babae. Hindi na nakapagtago si Maribel. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Blag na patalon si Clarissa sa gulat habang si Eduardo ay mabilis na tumayo pero walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Galit ang rumehistro sa mga mata nito. Maribel, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't may shift ka sa ospital? Singhal ni Eduardo. Hindi sumagot si Maribel. Ang mga mata niya ay nakapako sa pulsera hasta nasa braso ni Clarissa. Ibigay mo sa akin yan. Mahinang sabi niya, ang boses ay gumaralgal sa sobrang sakit. Yan ang pulseras ni Lola. Yan ang para sa anak ko. Tumawa ng mapait si Eduardo at humakbang palapit sa kanya. Anak Maribel, 3 taon na tayong sumusubok at wala pa rin nangyayari. Baka pati ang sinapupunan mo ay kasing plain din ang suma na kinakain mo. Huwag kang mag-iskandalo rito. Clarissa is helping me with the business expansion.
Regalo ko lang yan bilang pasasalamat. Expansion. Sigaw ni Maribel, ang luha ay tuluyan ng umagos. Minanakaw mo ang padala ni Nanay Pinagmuka? Mo siyang ulyan. Sa paningin ko para lang may maibigay ka sa kabit mo. Eduardo, asawa mo ako. Asawa lang kita, Maribel. Pero ang Reyes Pharmacy ay sa pamilya ko. Malamig na tugon ni Eduardo. At kung sa tingin mo ay kakampihan ka ng mga tao rito, nagkakamali ka. Sino ang maniniwala sa isang nurse na halos hindi makabili ng sariling sapatos kung hindi dahil sa akin? Lumapit si Clarissa kay Maribel. May mapanuyang ngiti sa mga labi habang hinihimas ang gintong pulseras. Maribel, darling, relax. Masyado kang emosyonal. Baka kaya hindi ka nabubuntis ay dahil lagi kang stressed. Here, kunin mo na lang itong mga natirang suman. Sayang naman, baka mapanis. Kinuha ni Eduardo ang 2 piraso ng suman na walang laman ang mga naitabi niya para kay Maribel at padaskol na isinilid sa plastic. Pagkatapos ay itinulak niya si Maribel palabas ng opisina. Umuwi ka na. Magpahinga ka at ayusin mo ang utak mo. Pag-uusapan natin ang annulment kung hindi ka titigil sa paggawa ng eksena. At wag na wag mong susubukang tawagan ng nanay mo para magsumbong. Tandaan mo ako ang nagbabayad ng utang ng pamilya mo sa lupa ninyo sa Pampanga. Isang salita ko lang mawawala ng tirahan ng matanda. Halos matumba si Maribel sa hagdan habang bitbit ang plastik ng suman at ang sobre ng kanyang ultrasound na hindi man lang nabuksan. Sa loob ng botika narinig niya ang tawanan ni na Eduardo at Clarissa. Paglabas niya sa kalsada ng Quezon City, ang init ng araw ay hindi pumawi sa panlalamig ng kanyang buong katawan. Tiningnan niya ang plastik ng suman. Plain. Walang laman. Gaya ng tingin sa kanya ng lalaking binuubuo niya ang buhay sa loob ng 5 taon. Ngunit habang hinahawakan niya ang kanyang tiyan, isang kakaibang tapang ang humalili sa kanyang pighati, hinigpitan niya ang hawak sa ultrasound. Hindi siya pwedeng sumuko. Kung ninakaw ni Eduardo ang 5 taon ng kanyang buhay at ang pagmamahal ng kanyang ina, hinding-hindi niya hahayaang manakaw nito ang kinabukasan ng kanyang anak, binuksan niya ang isa sa mga suman habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Gaya ng dati, malagkit lang ito. Pero sa ilalim ng dahon, may nakita siyang isang maliit na marka ng uling isang krus. Ang secret code ni Nanay Rosa, simula pa noong bata siya kapag may gusto itong ipahiwatig. Napatigil si Maribel. Alam ni Nanay, alam ng kanyang ina na may nagnanakaw ng laman ng mga suman. Biglang nag-vibrate ang kanyang telpo, no isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Maribel, huwag kang iyak sa harap nila. Buksan mo ang ilalim ng kahon ng suma na iniwan mo sa opisina ni Eduardo bago nila itapon. May mas mahalaga pa sa ginto na nakatago doon. Lumingon si Maribel sa itaas ng botika. Sino ang nagpadala nito at anong lihim pa ang nakabalot sa likod ng mga suma ni Nanay? Hindi inantala ni Maribel ang dumi at baho ng malaking basurahan sa gilid ng Reyes Pharmacy. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging malinis at amoy alcohol dahil sa pagiging nurse ay mabilis na naghalungkat sa mga itinapong karton at plastik. Nasaan na yun? Kaba niyang tanong sa sarili. Sa wakas nakita niya ang kahong balot ng diaryo, ang kahon ng suma ni Nanay Rosa. Mabilis niya itong kinuha at dinala sa isang madilim na sulok ng eskinita. Naalala niya ang text, "Buksan mo ang ilalim ng kahon." Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, tinuklap ni Maribel ang makapal na karton sa ilalim. Doon sa pagitan ng 2 sapin ay may nakasingit na isang maliit na plastik. Sa loob nito ay isang lumang resibo ng bapor at isang sulat kamay na nota mula sa kanyang ina. Anak, ang bawat suman ay may bilang. Huwag kang titingin sa balat, tumingin ka sa timbang. Ang katotohanan ay nakatago sa ilalim ng lupang kinatatay. Yuan mo. Huwag kang magtitiwala kahit sa sarili mong anino. Napakunot ang ni Maribel. Anong ibig sabihin ni Nanay bago? Panya masagot ang sariling tanong. Narinig niya ang boses ni Eduardo mula sa itaas. Mabilis niyang isinilid ang nota sa kanyang bulsa at tumakbo palayo, bitbit ang bigat ng pagtataksil at ang misteryo ang iniwan ng kanyang ina. Kinabukasan, pumasok si Maribel sa ospital sa Quezon City nang lulutang-lutang ang isip. Hindi siya nakatulog. Ang bawat sulyap sa kanyang tiyan ay nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang maging matatag. Ngunit bago pa man siya makapag-duty, hinarang na siya ni Miss Corazon ang kanilang head nurse.
Maribel, iwan mo muna ang gamit mo. Pinapatawag ka sa opisina ng medical director. Seryosong sabi nito. Ang mga mata ni Miss Corazon na dati ay puno ng paghanga sa kanya, ngayon ay puno ng pagduda. Bakit po, ma'am? May problema po ba sa mga pasyente ko? Kinakabahang tanong ni Maribel. Sumunod ka na lang. Pagpasok sa opisina, hindi lang ang medical director ang nandoon. Nakaupo sa isang silya si Eduardo, katabi ang isang lalaking naka-Amerikana, isang abogado. Sa ibabaw ng lamesa ay may ilang bote ng fentanyl at morphine, mga regulated na gamot na mahigpit na binabantayan sa ospital. Maribel Santos Reyes, panimula ng direktor. Nag-inventory ang pharmacy kagabi. May nawawalang 10 ampul na matatapang na painkiller. At kaninang umaga sa isinagawang random locker check, nahanap ang mga ito sa loob ng bag mo. Parang binagsakan ng langit si Maribel. Ano, hindi po totoo yan? Wala po akong kinukuha. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa locker ko. Tumingin siya kay Eduardo. Umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang asawa niya ay nagkunwaring malungkot at dismayado. Maribel, bakit mo ginawa to? Malungkot na sabi ni Eduardo, pero bakas ang lason sa boses. Sinasabi ko na nga, ba ang stress mo sa bahay ang dahilan? Direktor, pasensya na po. Nito mga nakaraang araw, napapansin ko nga, madalas siya mag-uwi ng mga gamot. Akala ko ay vitamins lang para sa pagbubuntis niya, na hindi naman pala totoo. Eduardo, anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Maribel. Ikaw ang naglagay niyan sa bago, di ba? Alam mo, buntis ako. Paano mo nagagawang sirain ang lisensya ko? Buntis? Natawa ang abogado ni Eduardo. Mrs. Reyes, may hawak kaming medical record mula sa ibang klinik. Ayun, dito ba kayo? Ang kwento tungkol sa pagbubuntis ay isa lamang paraan nyo para makakuha ng simpatya at pera mula sa asawa nyo. Inilapap ng abogado ang isang peking dokumento. Napahawak si Maribel sa kanyang bulsa, naramdaman ang tunay na ultrasound na dala niya. Gusto niyang ilabas yon, pero biglang pumasok si Clarissa sa silid, bit-bit ang isang logbook. Direktor, ako po ang nakakita kay Maribel na pumasok sa medicine storage room noong oras na wala siyang duty. Sabi ni Clarissa, ang mukha ay kunyaring nag-aalala. Akala ko po ay may kinuha lang siyang gamit, pero heto na nga ang kinalabasan. Naramdaman ni Maribel ang pag-ikot ng paligid. Ang hiya ay parang baha na lumulunod sa kanya. Ang mga kasamahan niyang nurse ay nakasilip sa pinto nagbubulungan. Ang dangga na iningatan niya ng maraming taon ay dinudurog sa harap ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Dahil sa bigat ng ebidensya, Maribel, suspendido ka muna habang isinasagawa ang investigasyon. At kung mapatunayan ito, hindi lang pagkatanggal sa trabaho ang kakaharapin mo, pwedeng bawiin ang lisensya mo at makulong ka, hatol ng medical director. Tumayo si Eduardo at lumapit kay Maribel. Hinawakan niya ang braso ng asawa nang napakahigpit sapat para masaktan ito. Sabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng eksena. Bulong ni Eduardo sa kanyang tenga. Ngayon wala ka ng trabaho, wala ka ng kredibilidad. Sino ang maniniwala sa isang magnanakaw na nurse? Inilabas ni Eduardo ang mga papel ng annulment at isang waiver. Pirmahan mo ito. Ibigay mo sa akin ang karapatan sa lupain sa Pampanga at aalisin ko ang reklamo sa ospital. Pipigilan ko ang pulis na pusasan ka, pero kung magmamatigas ka, sisiguraduhin ko sa kulungan ka manganganak kung totoo man ang batang yan. Tiningnan ni Maribel si Eduardo. Ang lalaking minahal niya ay isa palang halimaw na handang pumatay ng danggal para sa pera. Tumingin din siya kay Clarissa na nakatayo sa likod, suot pa rin ang gintong pulseras ng kanyang lola. Ang sakit ay unt-unting napalitan ng isang malamig na pot. Naalala niya ang sulat ni Nanay Rosa, huwag kang magtitiwala kahit sa sarili mong anino. Hindi ko pipirmahan yan, matigas na sabi ni Maribel kahit nangangatog ang kanyang tuhod. Anong sabi mo? Nanlisik ang mga mata ni Eduardo. Sabi ko, gawin niyo ang gusto niyo, pero hinding-hindi niyo makukuha ang lupa ni nanay. Sagot ni Maribel. At Eduardo, tandaan mo ang araw na ito. Dahil ang suma na ninakaw mo yon ang sasakal sa'yo pabalik. Mabilis na lumabas si Maribel sa opisina habang bit-bit ang kanyang bag. Alam niyang susundan siya ng mga pulis o ng mga tauhan ni Eduardo. Pero bago siya umalis ng ospital, may isang tao siyang nabangga, si Dr. Andres, ang tahimik na head surgeon na laging rumirespeto sa kanya.
Maribel, sandali. Tawag ni Andres. Hindi ako naniniwala sa kanila. Itago mo ito. Iniabot ni Andres ang isang maliit na pirasong papel na may address. Diyan ka muna pumunta. Ligtas ka dyan. At Maribel, mag-ingat ka. Hindi lang asawa mo ang kalaban mo rito. Sa labas ng ospital, nakita ni Maribel ang isang itim na sasakyan na naghihintay sa kanya. Hindi siya umuwi sa kanilang kondo. Sa halip, sumakay siya sa unang bus na nakita niya ang bus pauwi ng Pampanga. Habang umaandar ang bus, binuksan ni Maribel ang note ni Nanay Rosa at tinitigan ang resibo ng bapor. Napansin niya ang petsa. 5 taon na ang nakalilipas ang taon kung kailan sila kinasal ni Eduardo. Ang resibo ay hindi para sa gamit. Yon ay resibo para sa isang special shipment ng mga kagamitang pang-laboratorio na nakapangalan kay Eduardo Reyes. Pero ang address na pinadalhan ay ang lumang bodega sa likod ng bahay ni Nanay Rosa. Anong itinatago ni Eduardo sa lupain ng kanyang ina? At bakit kailangan sa Pampanga pa ito itago? Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang litrato ang ipinadala ni Eduardo. Kuha ito sa harap ng bahay ni Nanay Rosa sa Pampanga. May mga lalaking naka-uniforme na parang mga bulldozer. Last chance, Maribel. Sign the papers or I'll flatten your mother's house by tonight. Ang ugaw ng makina ay hindi galing sa boss na sinasakyan ni Maribel. Mas mabigat ito, mas nakakanginig ng lupa at mas nakakatakot. Pagbaba niya sa kanto ng kanilang barangay sa Pampanga, halos tumakbo siya patungo sa kanilang bahay. Ang alikabok sa daan ay humahalo sa kanyang pawis at luha, habang ang bawat hakbang ay tila may kasamang panusok sa kanyang puson. Nanay! Nanay Rosa! Sigaw ni Maribel habang papalapit sa bakuran. Napatigil siya. Sa tapat ng kanilang lumang bahay na gawa sa kahoy at semento, nakaparada ang isang dilaw na backhoe. Nakatayo sa paligid nito ang mga lalaking nakauniporme at sa gitna nila ay isang pamilyar na boses na nagbibigay ng utos. Sabi ko sa inyo, simulan nyo na sa gilid ng bakod. Akin na ang lupang ito kaya wala nang dapat ikatakot. Utos ng isang lalaki. Hindi yan si Eduardo. Yun ay si Manggardo, ang kanang kamay ni Eduardo, sa mga ilegal na transaksyon sa butika. Sa tabi niya nakaupo si Nanay Rosa sa isang silya sa harap ng pinto. Nakayakap ang matanda sa isang lumang basket ng mga dahon ng saging. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay puno ng pait. Manggardo, itigil niyo yan? Sigaw ni Maribel habang humaharang sa harap ng makina. Wala kayong karapatang gibain ang bahay na ito, hindi pa ako pumipirma sa kahit anong papel. Tumawa si Manggardo at inilabas ang kanyang cellphone. Ma'am Maribel, binalaan na kayo ni Sir Eduardo. Sabi niya kung hindi kayo makikipagtulungan, ituring niyo na raw na basura ang lahat ng alaala niyo rito. At tungkol sa papel, iniangat niya ang isang dokumento. May pirma na ito ng nanay mo. Donasyon para sa itatayong bagong warehouse ng Reyes Pharmacy. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Lumingon siya sa kanyang ina. Nanay, totoo ba ito? Bakit po kayo pumirma? Dahan-dahang tumayo si Nanay Rosa. Anak? Sabi nila ay ito lang ang paraan para hindi ka makulong. Sabi ni Eduardo, nagnakaw ka raw sa ospital at kailangan mo ng pambayad para hindi ka mabulok sa rehas. Gagawin ko ang lahat, Maribel. Kahit mawalan ako ng tirahan, huwag ka lang mawala sa akin. Napaluhod si Maribel sa damuhan. Ang hiya na naramdaman niya sa ospital ay walang-wala sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ginamit ni Eduardo ang takot ng isang ina para makuha ang gusto niya. Nanay, hindi ako nagnakaw. Pinagbitangan lang nila ako. Hagulgol ni Maribel. At nanay, buntis po ako. Magkakaapo na kayo. Nabitawan ni Nanay Rosa ang hawak niyang basket. Ang mga dahon ng saging ay nagkalat sa lupa. Lumapit ang matanda at nanginginig na hinawakan ang mukha ng anak. Buntis ka, Diyos ko. Bakit na yun pa? O heto na pala ang bida. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa isang itim na SUV na kapaparada lang. Bumaba si Eduardo, suot ang kanyang mamahaling shades at polo barong na tila ba bibisita lang sa isang fiesta. Eduardo, hayop ka? Susugod sana si Maribel pero pinigilan siya ng mga tauhan ni Gardo. Easy, Maribel. Baka makasama sa baby, nisi ni Eduardo.
Lumapit siya kay Nanay Rosa at kunyari ay nagmano pero mabilis ding binawi ang kamay. Nanay, salamat sa donasyon. Napakalaking tulong nito sa expansion ng business namin ni Clarissa. Don't worry, padalhan ko kayo ng isang box ng suman buwan-buwan sa lilipatan ninyong apartment sa bayan. Walang hiya ka, Eduardo. Sigaw ni Nanay Rosa, ang boses ay biglang lumakas at tumalas. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa nyo? Akala mo ba ay tanga ang matandang ito? Nanay, tama na ang drama. Iritableng sabi ni Eduardo. Gardo, simula na yan. Gibain ang bodega sa likod, doon tayo magsisimula. Sandali, harang ni Maribel. Eduardo, usap tayo. Gagawin ko ang gusto mo, wag mo lang galawin ang bahay na ito. Huli na Maribel, you had your chance. Malamig na sabi ni Eduardo. Habang papaandar ang backhoe patungo sa lumang bodega sa likod ng bahay, lumingon si Nanay Rosa kay Maribel. May ibinulong ang matanda na nagpapatigil sa tibok ng puso ni Maribel. Ang resibo, Maribel. Ang resibo sa vapor. Yun ang susi sa bodega. Naintindihan ni Maribel. Ang bodega sa likod ay hindi lang imbaka ng mga gamit. Yun ang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Eduardo ang lupang ito. Bago pa man tumama ang bakal ng backhoe sa pader ng bodega, isang malakas na pagsabog ng amoy ang humalimuyak sa paligid. Hindi ito amoy ng nabubulok na kahoy. Amoy ito ng matapang na chemical, ang amoy na pamilyar kay Maribel bilang isang nurse. Itigil niyo yan, sigaw ni Eduardo na biglang nagmukhang natataranta. Gardo, wag dyan. Sabi ko sa gilid lang, pero huli na. Ang isang bahagi ng dingding ng bodega ay gumuho at doon ay tumambad ang mga asul na drum na may mga banyagang tatak. Sa tabi ng mga drum ay ang mga kahon ng suman, pero ang mga ito ay punong-puno ng mga butel, yang walang label. Nagkatinginan ang mga kapitbahay na nagsisimula na mag-usyoso. Ang mga marites ng barangay ay nagsimulang maglabas ng cellphone para mag-video. Ano yan, Eduardo? Tanong ni Maribel habang dahan-dahang lumalapit sa guho. Bakit may laboratorio ka sa likod ng bahay ni Nanay? Ito ba ang dahilan kung bakit kailangang si Nanay ang tumanggap ng mga special shipment mo? Para kung sakaling matuklasan ng matanda ang madadamay. Namutla si Eduardo. Wala kang alam, Maribel. Business ito. Expansion ito. Expansion ng alin ng mga peking gamot, hula ni Maribel. Naalala niya ang resibo ng vapor, mga kagamitang panglaboratorio na 5 taon na palang nakatago rito. Biglang tumunog ang cellphone ni Eduardo. Mukhang si Clarissa ang tumatawag. Ed, anong nagyayari dyan? Bakit may nag-live sa Facebook? Ang dami pulis na papunta rito sa opisina sa Manila? Nataranta si Eduardo. Sumakay siya sa kanyang SUV at mabilis na pinaharurot ito paalis, iniwan si Gardo at ang mga tauhan nito. Pero bago siya makalayo, hinarangan siya ng mga sasakyan ng Barangay Tanod at ng isang pamilyar na puting sasakyan. Bumaba si Dr. Andres mula sa sasakyan kasama ang 2 lalaking nakauniporme ng NBI. Maribel, ayos ka lang ba? Tanong ni Andres habang inaalalayan siya. Tumawag ako ng backup nang malamang papunta rito ang mga tauhan ni Eduardo. I'm sorry, I'm late. Tumingin si Maribel sa guho ng bodega pagkatapos ay sa kanyang ina na ngayon ay mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang paraiso ng kanyang kasal ay tuluyan ng gumuho, pero sa gitna ng mga guho, nahanap niya ang katotohanan. Nanay, ang resibo, bulong ni Maribel. Hindi lang yan resibo, anak, sagot ni Nanay Rosa habang nakatingin sa palayo. Yan ang listahan ng lahat ng chemical na ipinasok niya rito. Bawat shipment na dumarating, itinatala ko sa ilalim ng mga dahon ng suman na ipinapadala ko sa'yo. Akala niya ay ninanakaw niya ang pagkain mo. Hindi niya alam bawat subo mo ng malagkit, nilulunon mo ang ebidensya laban sa kanya. Napayak si Maribel. Sa loob ng 5 taon, hindi lang siya pinapakain ng kanyang ina. Pinoprotektahan siya nito sa paraang hindi niya akalain. Ngunit habang tinitignan ng mga drum ng chemical, napansin ni Maribel ang isa pang bagay. Isang maliit na notebook na kulay itim ang nakalagay sa ibabaw ng isa sa mga drum. Ang pangalang nakasulat sa cover ay hindi Eduardo Reyes. Ito ay Clarissa Monteverde. At sa ilalim ng pangalan ay may nakasulat na Property of Monteverde Pharmaceutical Trading Branch 02 Pampanga Laboratory. Napaktanto ni Maribel ang mas malalim na katotohanan.
Hindi lang si Eduardo ang gumagamit sa kanya. Si Eduardo mismo ay ginagamit lang din ng babaeng akala niya ay mahal niya. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kalsada. Ang SUV ni Eduardo ay nahulog sa kanal habang sinusubukang umiwas sa mga pulis. Habang pinoposasan si Eduardo sa harap ng maraming tao, lumingon siya kay Maribel na may halong galit at pagsusumamo. Pero hindi na tumingin si Maribel. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at ang kamay ng kanyang ina. Umuwi na tayo sa loob, nanay. Marami pa tayong gagawing suman, sabi ni Maribel. Ngunit bago sila pumasok, isang tanong ang pumasok sa isip ni Maribel. Kung si Clarissa ang utsak sa likod ng laboratory, o nasaan na siya ngayon? At bakit biglang nawala ang lahat ng pera sa joint account nila ni Eduardo bago pa man dumating ang mga pulis? Ang cliffhanger sa Maynila. Habang nagkakagulo ang lahat, isang babae ang dahan-dahang sumasakay sa isang pribadong eroplano. Suot niya ang gintong pulse, as ni Maribel at sa kanyang kandungan ay ang lahat ng titulo ng lupa na ninakaw mula sa pamilya Reyes. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang paligid ng bahay ni Nanay Rosa ay mistulang isang crime scene na pinalilibutan ng dilaw na tape. Ang ingay ng mga radyo ng pulis at ang gulungan ng mga kapitbahay ay parang mga bubuyog na humuhuni sa pandinig ni Maribel. Sa loob ng maliit na kusina, malayo sa mga kumikislap na ilaw ng patrol car, nakaupo ang mag-ina. Sa harap ni Maribel ay isang plato ng suman. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito ang tuyot at matigas na malagkit na laging iniiuwi ni Eduardo. Nang buksan ni Maribel ang dahon, bumulas ang bango ng latik at siksik na niyog. May palaman itong matamis na ube at makapuno. Kain ka na, anak. Alam kong gutom ang apo ko, mahinang sabi ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang likod ni Maribel. Sa unang subo ni Maribel, bumagsak ang kanyang mga luha. Nay, bakit niyo hinayaan mangyari ito? 5 taon akong naniwalang ulyanin na kayo. 5 taon kong tiniis ang panlalait ni Eduardo sa mga luto ninyo. Bumuntong hininga ang matanda at kinuha ang isang lumang lata ng biskwit mula sa ilalim ng kanilang altar. Pagbukas nito, hindi biskwit ang tumambad, kundi isang makapal na notebook na may cover na plastic. Hindi ako ulyanin, Maribel. Pero kailangan maniwala ni Eduardo na wala na akong alam. Panimula ni Nanay Rosa. Noong 2 taon niyo pa lang na mag-asawa, napansin ko na ang kakaibang kilos niya tuwing bibisita siya rito. Tinatanong niya ang tungkol sa titulo ng lupa, tungkol sa mga alahas ng lola mo. Isang gabi nakita ko siyang may kausap sa telepo, sa likod ng bodega. Doon ko nalaman na balak niyang gawing imbakan na kung ano-anong chemical ang lupa natin. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Alam niyo po ang tungkol sa laboratorio? Alam ko pero wala akong magagawa noon. Binantaan niya ako, Maribel. Sabi niya kung magsusumbong ako, gagawan kanya ng kwento sa ospital para matanggal ka sa trabaho at makulong. Kaya nagkunwari ako mahina ang isip. Pero bawat suman na ipinapadala ko sa iyo may mensahe. Binuksan ni Nanay Rosa ang notebook. Ito ang talaarawan ng mga suman. Doon ay nakalista ang bawat petsa ng shipment, bawat serial number ng perang papel na isinasingit ni Nanay Rosa sa loob ng malagkit at ang drawing ng bawat alahas na ninakaw ni Eduardo. Ang pulseras ni Lola, nakay Clarissa na po, pait na sabi ni Maribel. Alam ko, pero may hindi sila alam. Numiti ng tipid ang matanda. Ang bawat alahas na kinuha nila rito, ipina-appraise ko muna sa kakilala kong alahera sa bayan bago ko hinaya ang manakaw ni Eduardo. At ang pulseras na suot ng babaeng yun, May, nakatagong micro-engraving yon sa loob ng lock. Ang pangalan mo? Maribel. Hindi nila yon matatanggal nang hindi nasisira ang ginto. Napatigil si Maribel sa pagkain. Ang kanyang ina ay hindi lang basta biktima. Isa itong tahimik na sundalo na nag-iipon ng bala para sa tamang panahon. At heto pa, dugtong ni Nanay Rosa. Kinuha niya ang isang pirasong suman na may markang krus ng uling, ang huling suman na hindi pa nabubuksan. Sabi mo ay may nag-text sa'yo tungkol sa ilalim ng kahon, pero may mas mahalaga rito sa loob. Dahan-dahang binuksan ni Nanay Rosa ang suman. Sa gitna ng malakit na kabalat sa isang maliit na piraso ng foil ay isang micro SD card. Ano po ito, Nay? Iyan ang mata ng bodega, sagot ng ina.
Dahil akala ni Eduardo ay wala na akong bait, hinahayaan niya akong pumasok labas sa bodega para maglinis. Nagpalagay ako ng isang maliit na kamera sa loob ng lumang orasan doon. Sa tulong ng isang batang marunong sa computer dito sa barangay. Lahat ng pag-uusap nila ni Clarissa, lahat ng paggawa nila ng peking gamot, nasa loob niyan. Nang inginig ang mga kamay ni Maribel habang hawak ang maliit na chip. Ito ang susi. Ito ang maglilinis sa pangalan niya sa ospital at magpapatunay na hindi aksidente ang pagkakasuspend sa kanya. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Andres. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Maribel, kailangan nating mag-usap, sabi ni Andres. Nakuha na namin ang report mula sa ospital. Ang dokumentong nagpapatunay na baog ka, nalaman namin galing yun sa isang peking clinic na pagmamay-ari ng pamilya ni Clarissa. Ginamit nila ang records mo para manipulahin ang isip ni Eduardo at sulsulan siyang iwan ka. Pero bakit, Dok, ano ang kailangan ni Clarissa sa akin? Tanong ni Maribel. Hindi ikaw ang kailangan niya, kundi ang lisensya mo. Seryosong sagot ni Andres. Clarissa needs a fall guy. Ang Monteverde Pharmaceutical ay baon sa utang sa mga drug lord sa ibang bansa dahil sa mga palpak na batch ng gamot. Balak nilang ituro ang Reyes Pharmacy bilang source ng mga peking gamot. At ikaw bilang isang nurse, ang gagawin nilang utak sa pagtimpla ng mga ito. Eduardo was just a pawn, but you were the scapegoat. Naramdaman ni Maribel ang kilabot. Kung hindi siya nakauwi sa Pampanga, baka ngayon ay nasa loob na siya ng rehas, habang si Clarissa ay nasa ibang bansa na tinatamasa ang perang ninakaw sa kanila. Nasaan si Clarissa, Doc? Nakataka siya bago pa dumating ang NBI sa opisina sa Maynila, buntong hininga ni Andres. Pero naiwan niya si Eduardo, at nayon si Eduardo ay kumakanta na sa presinto. Sinasabi niya ang lahat para lang mabawasan ang sentensya niya. Tumingin si Maribel sa micro SD card na nasa kanyang palad. Hindi na niya kailangang kumanta, heto ang magpapatunay ng lahat. Isinalpak ni Andres ang card sa kanyang laptop. Bumukas ang isang video. Kitang-kita ang loob ng bodega. Naroon si Clarissa suot ang gintong pulse, as habang tinuturuan si Eduardo kung paano hahaluan ng chalk at harina ang mga gamot para sa hypertension. Huwag kang mag-alala, Ed, sabi ni Clarissa sa video habang tumatawa. Kapag may namatay, isisisi natin sa asawa mo. Sabihin natin siya ang nag-supply ng mga chemical mula sa ospital. With her license and my connections, we're untouchable. Naramdaman ni Maribel ang matinding pait. Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking dinalhan niya ng kape gabi-gabi habang nag-aaral ito para sa pharmacy boards ay nakikipagkunsabahan para ipahamak siya. May isa pa akong nalaman, sabi ni Andres habang tinitignan ang financial records na kasama sa chip. Ang perang kinuha ni Eduardo sa joint account niyo hindi napunta kay Clarissa. Ipinatalo ito ni Clarissa sa sugal bago pa man kayo magkahiwalay. Eduardo is broke, Maribel. He has nothing. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. NBI, ma'am, Maribel Santos, may kailangan po kayo makita sa labas. Lumabas sina Maribel, Nanay Rosa at Dr. Andres. Sa harap ng kanilang bakod, may isang delivery truck na hinarang ng mga autoridad. Nang buksan ang likod ng truck, bumuhos ang daan-daang box ng suman. Pero ang mga suman na ito ay kakaiba. Ang mga ito ay hindi balot sa dahon ng saging, kundi sa plastic na may label na Reyes Community Relief, a gift from Clarissa. Nang buksan ng isang NBI agent, ang isa sa mga suman hindi malagkit ang laman. Ito ay mga selyadong pakete ng mga peking gamot na handa nang ipamigay sa darating na fiesta sa bayan. Gusto niyang lasunin ang buong barangay natin at isisi sa amin ni Nanay, panginginig na sabi ni Maribel. Cliffhanger. Habang tinitignan ni Maribel ang mga peking gamot, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-answer niya, ang mukha ni Clarissa ang lumitaw. Nasa loob siya ng isang madilim na silid at sa likod niya ay makikita ang isang pamilyar na tao, ang head nurse ni Maribel na si Miss Corazon na ngayon ay nakatali at may busal sa bibig. Akala mo ba panalo ka na dahil lang nahuli si Eduardo, Maribel? Ang laro ay hindi tungkol sa suman, ito ay tungkol sa buhay. If you want your boss to live, dalhin mo ang SD card sa lumang pantalan ng Subic.
na yun din. Kung hindi, ang susunod na suma na matatanggap mo ay may lamang dugo. Nanlalamig ang mga kamay ni Maribel habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang mukha ni Clarissa ay puno ng masangsang na tagumpay, habang sa likod nito ay ang nanghihinang si Miss Corazon. Ang head nurse na naging pangalawang ina ni Maribel sa ospital ay nakagapos, ang mga mata ay puno ng takot at pagsusumamo. Hayop ka, Clarissa. Wala siyang kinalaman dito, pakawalan mo siya. Sigaw ni Maribel, ang kanyang boses ay yumanig sa loob ng maliit na kusina sa Pampanga. Wala siyang kinalaman. Oh, darling, siya ang nagbukas ng pinto para sa akin. Tawa ni Clarissa. Siya ang nagbigay ng susi ng locker mo dahil naniwala siyang may itinatago kang nakaw na gamot. Pero ngayon, wala na siyang silbi sa akin. You have 1 hour, Maribel. Ang SD card kapalit ng buhay niya. Sa lumang pantalan ng Subic. Huwag kang magtatangkang magsama ng pulis, kundi huling hininga na ito ng head nurse mo. Pinutol ni Clarissa ang tawag. Nanatiling nakatulala si Maribel sa itim na screen. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang nagbabagang pot. Hindi na siya ang Maribel na iiyak na lamang sa sulok. May buhay na siyang pinoprotektahan sa loob ng kanyang sinapupunan at may danggal na siyang kailangang bawiin. Pupunta ako, Nay. Matigas na sabi ni Maribel habang kinukuha ang kanyang bag. Hindi ka pwedeng mag-isa, Maribel. Mapanganib ang babaeng yan, pigil ni Dr. Andres. Hahantong ito sa kapahamakan. Dok, buhay ni Miss Corazon ang nakataya. At ang katotohanan, kailangang matapos na ito, sagot ni Maribel. Ngunit bago siya makahakbang palabas, hinawakan ni Nanay Rosa ang kanyang braso. Ang mukha ng matanda ay hindi bakas ng takot, kundi ng isang plano. Anak, ang kaaway ay parang apoy. Huwag mong sabayan ng hangin dahil lalong lalakas. Sabayan mo ng tubig, bulong ni Nanay Rosa. Kinuha ng matanda ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa. Ito ang gamitin mo, at tandaan mo ang suma na hindi lang pagkain. Ito ay simbolo ng pagkakabigis. Gamitin mo ang talino mo bilang nurse. Madilim at amoy, kalawang ang hangin sa lumang pantalan ng Subic. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga kinakalawang na barko ay parang isang babala. Pagbaba ni Maribel sa kanyang sasakyan, tangi ang liwanag ng isang post ang nagsisilbing gabay niya. Clarissa, nandito na ako. Nasaan si Miss Corazon? Sigaw ni Maribel. Mula sa anino ng isang malaking container van, lumabas si Clarissa. Suot pa rin nito ang gintong pulseras na ninakaw mula sa pamilya ni Maribel, kumikinang ito sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sa likod niya itinutulak ng isang lalaki na kamaskara, si Miss Corazon. Ang bilis mo naman, Maribel. Halatang mahal mo talaga ang matandang ito? Nisi ni Clarissa. Nasaan ang SD card? Ibinida ni Maribel ang maliit na chip sa kanyang daliri. Ibigay mo sa akin si Miss Corazon at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensya. Ihagis mo muna, utos ni Clarissa. Hindi ako tanga, Clarissa. Alam kong wala kang bala kaming paalisin ng buhay. Matapang na sagot ni Maribel. Pero may isang bagay kang hindi alam. Ang SD card na ito ay naka-encrypt. Kahit makuha mo ito, hindi mo mabubuksa ng mga video nang wala ang password na tanging ako lang ang nakakaalam. Napatigil si Clarissa. Namula ang kanyang mukha sa galit. Huwag mo akong laruin, Maribel. Isang utos ko lang, tapos ang buhay ng nurse na ito. Sige, patayin mo siya. Pero kasabay niyang mamamatay ang tanging ebidensya na magliligtas sa'yo sa mga drug lord na humahabol sa'yo. Banta ni Maribel. Akala mo ba hindi ko alam ang Monteverde Pharmaceutical ay baon sa utang? Ang kailangan mo ay hindi lang ang SD card para malinis ang pangalan mo, kundi ang pera ni Eduardo na akala mo ay nasa account pa rin niya. Tumawa ng nakakakilabot si Clarissa. Si Eduardo, ang lalaking yon, ay isang basura. Akala niya ay mahal ko siya. Ginamit ko lang ang pagiging gahaman niya para magkaroon ng laboratorio sa probinsya niyo. But you're different. You're tougher than I thought. Dahan-dahang lumapit si Maribel, ang kanyang mga mata ay nakapako sa pulseras ni Clarissa. Ang pulseras na yan, hindi mo dapat suot yan. Yan ay para sa mga taong marunong magmahal, hindi para sa mga mamamatay tao. Gusto mo ito? Kinuha ni Clarissa ang pulseras at pinaglaruan ito.
Heto ang bayad sa lahat ng paghihirap mo. Iinihagis ni Clarissa ang pulsera sa semento. Sa sandaling yumuko si Clarissa para tignan ang reaksyon ni Maribel. Mabilis na kumilos ang nurse. Naglabas si Maribel ng isang maliit na syringe mula sa kanyang bulsa, ang tubig na ibinigay ni Nanay Rosa. Pero hindi ito pambato. Ito ay para sa kanyang sarili. Itinurok ni Maribel ang gamot sa kanyang braso, isang concentrated na epinephrine para magising ang kanyang diwa at bilis. "Nayon!" sigaw ni Maribel. Biglang bumukas ang mga headlight ng mga sasakyan sa paligid. Hindi si Andres ang kasama ni Maribel, kundi ang mga operatiba ng NBI na kanina pa nakatago sa loob ng mga container van. "Tigil NBI ito! Itaas ang mga kamay!" sigaw ng mga otoridad. Nataranta si Clarissa. Tinangka niyang barilin si Miss Corazon, pero mabilis na dinaluhong ni Maribel ang head nurse at itinulak ito sa sahig. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. "Maribel?" sigaw ni Miss Corazon. Naramdaman ni Maribel ang isang mainit na hapdi sa kanyang balikat, pero hindi siya tumigil. Gamit ang kanyang huling lakas, sinipa niya ang binti ng lalaking nakamaskara sapat para mabitawan nito ang baril. Si Clarissa ay sinubukang tumakbo patungo sa dagat, pero bago pa man siya makatalon, hinarang siya ni Dr. Andres. Sa gitna ng kaguluhan, ang gintong pulseras ay naiwan sa semento na daganan na mabibigat na bota ng mga pulis. Nang matapos ang gulo, nakahandusay si Maribel sa bisig ni Miss Corazon. Ang dugo ay unt-unting kumakalat sa kanyang puting damit. "Maribel, anak, huwag kang pipikit. Andres, tulong!" hiyaw ni Miss Corazon habang umiiyak. Ang baby ko!" Bulong ni Maribel, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Mabilis na lumapit si Andres at sinuri ang sugat. "Daplis lang sa balikat, Maribel. Pero ang stress, kailangan natin dalhin siya sa ospital." Habang isinasakay si Maribel sa ambulansya, nakita niya si Clarissa na pinoposasan. Ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang buhay ay puno na ngayon ng ya at takot. Ang pulsera as putol na ang lock nito, at sa ilalim ng mga ilaw ng ambulansya, nakita ni Maribel ang nakaukit na pangalan niya sa loob. Maribel Santos Reyes. "Tapos na, Maribel, ligtas na kayo," bulong ni Andres habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ngunit sa loob ng ambulansya, habang papalayo sila sa pantalan, isang monitor ang tumunog ng mabilis. Ang tibok ng puso ni Maribel ay bumabagal. Sa gitna ng kanyang pag-aagaw buhay, narinig niya ang boses ni Nanay Rosa. "Ang suman, anak! Balutin mo ang sarili mo sa katatagan. Huwag kang bibitaw." Cliffhanger. Sa ospital, habang inooperahan si Maribel, dumating ang isang balita mula sa presinto. Si Eduardo Reyes ay natagpo ang walang buhay sa loob ng kanyang selda. May isang pirasong suman ang nakasaksak sa kanyang lalamunan. Suman na walang laman, walang palaman, tanging napapanis na malagkit. Sino ang nagdala ng suman na iyon at bakit may nakasulat na krus ng uling sa dahon nito? Puti ang kisame, amoy gamot ang hangin, at ang paulit-ulit na tunog ng heart monitor ang gumati sa paggising ni Maribel. Ang unang naramdaman niya ay ang hapdi sa kanyang balikat, ngunit mabilis itong natabunan ng isang mas matinding kaba. "Ang baby! Ang anak ko!" Garalgal na boses ni Maribel. "Ligtas ang baby, Maribel! Kumalma ka!" Mabilis na lumapit si Dr. Andres at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga mata ng doktor ay bakas, ang puyat, ngunit puno ng ginhawa. Kapit na kapit ang maliit na mandirigma mo. "You're a miracle, Maribel!" Napahagulgul si Maribel, isang iyak ng pasasalamat na bumasag sa katahimikan ng private room. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Rosa. Bit-bit ng matanda ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sabaw, pero ang kanyang muka ay may dalang timpla ng seryosong balita. "Nay, si Eduardo!" bulong ni Maribel. Nagkatinginan sina Andres at Nanay Rosa. Lumapit ang matanda at naupo sa tabi ng kama ng anak. "Wala na si Eduardo, Maribel. Natagpuan siyang patay sa loob ng selda kaninang madaling araw." Napatigil si Maribel. "Paano po? Sabi sa balita kanina ay nasa maayos siyang kalagayan bago dalhin sa presinto." "Doon ang misteryo," sagot ni Andres.
Ang balita mula sa medico legal, namatay siya sa asphyxiation na sakal. Pero hindi lubid o kamay ang sumakal sa kanya. Nakitaan siya ng isang buong piraso ng suman na nakasumbak sa kanyang lalamunan. Isang suman na walang laman, walang lasa, plain malagkit. Naramdaman ni Maribel ang isang malamig na kilabot. Plain na suman gaya ng laging ibinibigay niya sa akin. At may higit pa roon, dugtong ni Nanay Rosa. Ang dahon na nakabalot sa suman na pumatay sa kanya ay may markang krus ng uling, ang selyo ng ating pamilya. Nay, anong ibig sabihin nito? Kaba ni Maribel. Iniisip ba ng mga pulis na kayo ang may gawa? Hindi nyo naman kayang kumasok sa loob ng selda? Huwag kang mag-alala, anak. Ang hustisya ay may maraming muka, makahulugang sabi ni Nanay Rosa. Sabi ko sa'yo ang suman ay simbolo ng pagkakabigkis. Maraming tao ang nasakta ni Eduardo. Maraming pamilya ang nawala ng mahal sa buhay dahil sa mga pekeng gamot na ibinenta niya. Baka isa sa mga gwardiya o isa sa mga bilanggo ang biktima niya. Pumasok si Miss Corazon ang head nurse na may benda pa sa mga braso. Lumapit siya kay Maribel at lumuhod sa gilid ng kama, ang mga luha ay mabilis na pumatak. Maribel, patawarin mo ako, hikbi ni Miss Corazon. Nabulag ako ng takot at ng mga kasinungalingan ni Clarissa. Muntik na kitang mapahamak. Binawi ko na ang lahat ng testimonya ko. Ang hospital board ay nag-issue na ng public apology. Ang lisensya mo ay hindi lang ligtas, itinaas pa nila ang posisyon mo bilang senior nurse pagbalik mo. Hinawakan ni Maribel ang kamay ng kanyang boss. Tapos na po yun, Ma'am Corazon. Ang mahalaga ay ligtas tayo. Ngunit ang katahimikan ay muling naantala nang pumasok ang isang lalaking nakauniporme ng pulis, si Detective Santos. Seryoso ang kanyang mukha habang hawak ang isang ebidensya na nakabalot sa plastic. Mrs. Reyes, kailangan ko ang kooperasyon mo, simula ng detective. Tungkol ito sa pagkamatay ng asawa mo. Bago mamatay si Eduardo, may iniwan siyang sulat na nakatago sa loob ng kanyang medyas. Pero hindi ito sulat ng paghingi ng tawad. Inilabas ng detective ang isang maliit na piraso ng papel. Doon ay nakasulat ang mga numerong mukhang coordinates ng isang mapa. Ayon sa investigasyon namin, ang mga numerong ito ay tumuturo sa isang offshore bank account sa Switzerland. Pero para mabuksan ito, kailangan ng biometrics ng tunay na asawa ni Eduardo Reyes. At sa kasulatan, ikaw pa rin yon, Maribel. Napatingin si Maribel kay Andres. Ang perang akala natin ay ipinatalo ni Clarissa. Mukhang naunahan ni Eduardo si Clarissa sa panlodoko, sabi ng detective. Itinago niya ang huling bilyon ng Monteverde Pharmaceutical sa pangalan mo nang hindi mo alam. Ibig sabihin, Maribel, ikaw ang may hawak ng susi sa yaman na kinamatayan nila. Ayoko ng perang yan. Dugo ang puhunan yan, sigaw ni Maribel. Hindi lang pera ang nandun, Maribel, mahinang sabi ni Andres habang tinitignan ng report. Ang account na yan ay may kasamang digital key sa isang vault sa Maynila. Ang vault na naglalaman ng formula ng orihinal na gamot na ninakaw ni Clarissa mula sa isang research facility. Iyan ang gamot na makakapagligtas sa libu-libong tao na nabiktima ng mga peking gamot nila. Natahimik ang lahat. Ang biktima ay naging tagapagligtas. Ang babaeng itinuring na walang laman ay siya palang may hawak ng lunas. Cliffhanger. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telebisyon sa loob ng kwarto. Isang breaking news, isang malakas na pagsabog ang naganap sa lumang pantalan ng Subic sa loob ng police van na naglilipat kay Clarissa Monteverde patungong provincial jail. Walang nakaligtas sa insidente. Napatingin si Maribel sa kanyang ina. Si Nanay Rosa ay dahan-dahang uminom ng tsaa, walang gulat sa mukha. Nay, alam niyo ba ito? Bulong ni Maribel. Ibinaba ni Nanay Rosa ang tasa at tumingin ng diretso sa anak. Sabi ko sa'yo, Maribel, kapag binuksan mo ang suman, kailangang sigurado kang malinis ang iyong mga kamay. Dahil ang dumi ng nakaraan, hindi basta-basta nahuhugasan ng tubig. Biglang may kumatok sa pinto. Isang delivery man ang pumasok, may dalang isang maliit na basket. Para kay Mrs. Maribel Reyes daw po, galing sa isang kaibigan sa Pampanga. Nang buksan ni Andres ang basket, tumambad ang isang pirasong suman. Pero sa pagkakataong ito, ang balat ay hindi dahon ng saging.
Ito ay gawa sa mamahaling tela ng seda at ang nakatali rito ay ang gintong pulseras ni Maribel na buo makintab at walang bakas ng pagkakasira. Sino ang nagpadala nito kung patay na si Clarissa at Eduardo? At bakit may amoy ng pabango ni Clarissa? Ang tela ang gintong pulseras ay lalong nagpaigting sa kilabot na nararamdaman ni Maribel. Hawak niya ang malamig na metal, ang bawat ukit nito ay tila sumisigaw ng katotohanang ayaw niyang tanggapin. Kung patay na si Clarissa sa pagsabog, sino ang nagpadala nito? At bakit buo ang pulseras gayong nakita niyang ngayurakan ito sa pantalan? Doc Detective, tingnan niyo ito! Panginginig na sabi ni Maribel habang ipinapakita ang pulseras. Mabilis na kinuha ni Detective Santos ang ebidensya gamit ang kanyang gloves. Inamoy niya ang tela. Ang amoy na ito, hindi ito basta pabango. Ito ang amoy ng chemical na ginagamit sa pagpreserba ng mga labi sa morgue. Napaatras si Maribel. Nanay Rosa sa kabilang dako ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-iikot ng isang rosaryo. Detective, may balita na ba sa DNA test ng mga labi sa loob ng van? Tanong ni Dr. Andres. Yun ang problema, Doc. Ang pagsabog ay sobrang lakas, halos abo na ang natira sa mga biktima. Pero may isang bagay na nakapagtataka. Sagot ng detective habang binabasa ang report sa kanyang tablet. Ayon sa manifest, 3 tao ang dapat na nandoon: si Clarissa, ang driver at isang gwardiya. Pero ang narecover na mga labi, mukhang 4 na tao ang nandoon sa loob bago ang pagsabog. 4! Bulong ni Maribel. Sino ang pang-4? Hindi namin alam, pero ang teora namin may kinuha silang kapalit para palabasin patay na si Clarissa. Seryosong sabi ni Santos. Maribel, hindi pa tapos ang panganib. Kung buhay si Clarissa, ang pulseras na ito ay isang mensahe. I'm coming for my money. Kinabukasan, sa ilalim ng mahigpit na bantay ng NBI, dinala si Maribel sa isang underground vault sa sentro ng Makati. Kasama niya si Dr. Andres at si Nanay Rosa. Ang coordinates na iniwan ni Eduardo ay nagdala sa kanila sa isang digital safe na nangangailangan ng retina scan at fingerprint ni Maribel bilang legal na asawa. Sa bawat hakbang patungo sa madilim at malamig na silid, nararamdaman ni Maribel ang bigat ng bilyon-bilyong pisong dugo. Handa ka na ba, Maribel? Tanong ni Andres. Tumango si Maribel. Inilapit niya ang kanyang mata sa scanner. Sa isang malakas na click, bumukas ang makapal na bakal na pinto. Ngunit hindi bundok ng pera ang tumambad sa kanila. Sa gitna ng vault, may isang lamesa. Doon ay nakalagay ang isang laptop, isang makapal na folder, at isang maliit na bote ng gamot na may kulay asul na likido. Ang formula, bulong ni Andres habang tinitignan ang folder. Ito ang orihinal na lunas para sa mga may sakit sa puso na ninakaw ni Clarissa. Sa folder na ito, nakalista rin ang lahat ng mga politiko at negosyante na bumili ng mga peking gamot nila para magpondo sa kanilang mga kampanya. Diyos ko! Kaya pala gustong-gusto nila itong makuha? Sabi ni Maribel. Ito ang hawak nilang alas para i-blackmail ang malalaking tao sa bansa. Binuksan ni Andres ang laptop. Isang video file ang otomatikong nagplay. Hindi ito si Eduardo. Ito ay si Clarissa na may benda pa sa mukha, nakaupo sa isang silid na mukhang hotel sa ibang bansa. Ang video ay nakarecord noong nakaraang gabi lang pagkatapos ng pagsabog. Hello, Maribel? Ngisi ni Clarissa sa screen. Akala mo ba ay madali akong mamatay ang sumabog sa van ay head nurse mo sana? Pero dahil nakatakas siya, ang pinalit ko ay ang sekretarya ko na alam ang lahat ng sikreto ko. Now I am a ghost. But a ghost needs her money to live. Tumingin si Clarissa ng diretso sa camera, tila ba nakikita niya si Maribel sa loob ng vault? Ibigay mo sa akin ang access sa Swiss account at hahayaan kitang mabuhay kasama ang anak mo. Pero kung ibibigay mo ang folder na yan sa pulis, sisiguraduhin kong ang nanay mo ang susunod na kakain ng plane na suman sa loob ng kabaong. Naramdaman ni Maribel ang hapdi ng galit. Lumingon siya kay Nanay Rosa na ngayon ay nakatayo sa likod niya. Nay, narinig niyo ba yon? Binabantaan niya kayo? Hiyaw ni Maribel. Ngunit sa halip, na matakot, lumapit si Nanay Rosa sa laptop. Hinawakan ng matanda ang screen at may pinindot na button sa keyboard na tila ba alam niya ang password ng system. Nanay, paano niya nalaman ang password? Gulat na tanong ni Maribel.
Dahan-dahang lumingon si Nanay Rosa. Ang kanyang mukha ay nawala ng bakas ng pagiging mahina ang isip. Ang kanyang boses ay naging malamig at matatag. Maribel, ang lupain natin sa Pampanga ay hindi lang basta taniman ng luyang dilaw, panimula ng ina. Nung wala pa ang mga reyes ang pamilya natin, ang supplier ng mga tradisyonal na lunas sa mga matatandang sindikato sa Central Luzon. Eduardo thought he was the master. Clarissa thought she was the brain, pero lahat sila gumagamit ng mga tauhan ko sa bawat delivery ng suman. Kinuha ni Nanay Rosa ang folder mula sa lamesa. Ang folder na ito ay hindi lang blackmail material. Ito ang listahan ng lahat ng taong may utang na loob sa akin. Clarissa cannot touch me, Maribel, because half of the people guarding her right now are actually working for me. Napako sa kinatatayuan si Maribel. Nay, sino ba talaga kayo? Ako ang nanay mo na poprotekta sa'yo sa paraang hindi mo maiintindihan. Sagot ni Rosa. Clarissa is already dead, Maribel. She just doesn't know it yet. Ang video na yan ay ipinadala niya para takutin ka, pero bawat signal na lumalabas sa computer niya, nakatrace na sa mga tauhan ko. Biglang bumukas ang pinto ng vault ng marahas. Pumasok si Detective Santos pero sa pagkakataong ito, hindi siya nakatutok sa vault. Nakatutok ang baril niya kay Dr. Andres. Detective, anong ginagawa mo? Sigaw ni Maribel. I'm sorry, Maribel, pero kailangan ni Clarissa ang folder. Sabi ni Santos, ang boses ay nanginginig. Hawak niya ang pamilya ko. Andres, bitawan mo ang laptop. Ngunit bago pa makakilos si Andres, isang mahinang tunog ng pagputok ang narinig, hindi galing sa baril ni Santos. Galing ito sa labas ng pinto. Bumagsak si Santos may tama ng tranquilizer sa leeg. Pumasok ang mga lalaking nakauniporme, pero hindi sila pulis. Sila ang mga tauhan mula sa Pampanga, ang mga courier ng suman. Ligtas na ang pamilya ni Detective Santos. Pwede ka nang matulog, sabi ni Nanay Rosa sa nakahandusay na pulis. Lumingon si Nanay Rosa kay Maribel. Anak, ang bilyong ito ay hindi para sa atin. Gagamitin natin ito para itayo ang pinakamalaking libreng klinika sa bansa gamit ang formula na ito. Pero bago iyon, may kailangan tayong tapusin. Cliffhanger. Dinala ng mga tauhan ni Rosa si Maribel sa isang abandonadong bodega sa gilid ng Riles. Doon nakatali sa isang upuan ang isang babaeng duguan si Clarissa. Sa harap niya ay may isang malaking kaldero ng kumukulong malagyet. Maribel! Pabulong na tawag ni Clarissa, ang mga mata ay puno ng tunay na takot. Tulungan mo ako! Ang nanay mo! Hindi siya tao! Demonya siya! Inabutan ni Nanay Rosa si Maribel ng isang sandok na puno ng mainit na malagyet. Anak, siya ang pumatay sa danggal mo. Siya ang muntik ng pumatay sa apo ko. Ikaw ang magtapos ng kwento. Pakainin mo siya ng suman na gawa sa sarili niyang kasamaan. Hahawakan ba ni Maribel ang sandok para sa paghihigante o pipiliin niyang manatiling ang plain na nurse na may malinis na konsensya? Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang hawak ang mabigat na sandok. Ang singaw mula sa kumukulong malagyet ay humahapdi sa kanyang muka, kasing hapdi ng mga alaala ng panlalait at pagtataksil na tiniis niya sa loob ng 5 taon. Sa harap niya si Clarissa, ang babaeng tila reyna noon ngayon ay isang basang sisiw na nakagapos duguan at namumutla sa takot. Sige na, Maribel. Ipakita mo sa kanya na hindi ka na ang nurse na pwedeng tapak-tapakan lang. Udyok ni Nanay Rosa. Ang boses ng ina ay walang bakas ng emosyon. Tila ba ang pagpapakulo ng malakit para sa paghihiganti ay kasing karaniwan lang ng pagluluto ng almusal. Tumingin si Clarissa kay Maribel, ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Maribel, please, mag-usap tayo. Alam ko mabuti kang tao. Hindi mo kayang gawin ito. Pera lang ang kailangan ko, ibabalik ko ang lahat. Ibibigay ko ang mga titulo. Ang pera, ang titulo? Tumawa ng mapait si Maribel. Akala mo ba ay tungkol pa rin ito sa pera, Clarissa? Muntik man ang patayin ng anak ko? Sinira mo ang danggal ko sa ospital. Ginawa mo akong scapegoat sa mga ilegal na gawain mo. Utos iyon ni Eduardo, siya ang may gusto ng lahat. Hiyaw ni Clarissa, sinusubukang isisi ang lahat sa patay na asawa ni Maribel. Dahan-dahang lumapit si Maribel, ang sandok ay dahan-dahang tumatulo ang mainit na malagkit sa semento. Nurse ako, Clarissa.
Ang kamay na ito ay sinanay para magligtas ng buhay, para magpagaling ng sugat, at para mag-alaga ng mga naghihingalo. Binitawan ni Maribel ang sandok. Kumalansing ito sa sahig, isang tunog na bumasag sa tensyon sa loob ng bodega. Hindi ko ito gagawin, matigas na sabi ni Maribel habang nakatingin ng diretso sa kanyang ina. Nay, hindi ako naging nurse para maging katulad nila. Kung gagawin ko ito, ano na lang ang ituturo ko sa anak ko na ang hustisya ay nakukuha sa pagiging halimaw din. Bumuntong hininga si Nanay Rosa tila disappointed. Ngunit may kasamang paghanga sa paninindigan ng anak. Ang puso mo ay kasing busilak pa rin ng puting malagkit, Maribel. Pero tandaan mo ang mga asong ulol na gaya nito kapag hinayaan mong mabuhay kakagat at kakagat pa rin. Hustisya ang kailangan ko hindi dugo, sagot ni Maribel. Lumingon siya kay Dr. Andres. Doc, tawagan niyo ang NBI. Ibigay niyo ang folder at ang formula. Ibigay niyo rin ang video ng pagtatapat ni Clarissa habang nakagapo siya rito. Nakahinga ng maluwag si Clarissa, akala niya ay ligtas na siya. Pero lumapit si Maribel sa kanya at hinawakan ang kanyang panga ng napakahigpit. Hindi kita papatayin, Clarissa. Dahil ang kamatayan ay masyadong madali para sa'yo, bulong ni Maribel. Gusto kong mabuhay ka. Gusto kong mabuhay ka sa loob ng selda kung saan ang bawat pagkain mo ay plain na malagkit. Gusto kong maranasan mo ang hiya na ipinalasap mo sa akin araw-araw. At ang pulseras ko, kinuha ni Maribel ang gintong pulseras mula sa kanyang bulsa at isinuot ito sa sariling braso. Ito ay mananatili sa akin. Simbolo ito ng pamilyang hindi mo kailanman magigiba. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang mga awtoridad. Sa pagkakataong ito, wala nang takas si Clarissa. Ang lahat ng ebidensya mula sa vault, ang mga testimonya ng mga tauhan ni Nanay Rosa at ang mismong pag-amin ni Clarissa sa takot na mamatay ay sapat na para mabulok siya sa bilangguan habang buhay. Habang inilalabas si Clarissa, dumaan siya sa harap ni Maribel. Sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Maribel. Nakasandal siya sa balikat ni Dr. Andres habang ang kamay niya ay protektado ng kamay ni Nanay Rosa. Maribel, tawag ni Andres habang papasakay sila sa sasakyan. Tapos na ang lahat. Ang formula ay nasa kamay na ng gobyerno. Gagamitin nila ito para gumawa ng murang gamot para sa lahat. Ang pangalan mo ay tuluyan ng nalinis. Salamat, Andres. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ako ng pag-asa, niiti ni Maribel. Andres! Singit ni Nanay Rosa habang nakatingin sa malayo. Salamat sa pagbabantay sa anak ko. Pero huwag mong isiping, dahil tapos na ang mga Reyes ay kampante ka na. Ang pamilya namin ay parang suman balot man ng dahon, may selyo pa rin ang katotohanan. Natawa ng mahina si Andres. Opo, Nanay Rosa, malinaw po. Ngunit habang papunta sila sa Pampanga para magpahinga, tumunog ang satellite phone ni Nanay Rosa. Isang boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang galinya. Isang boses na malalim pormal at may awtoridad. Rosa, nagawa na ang utos. Ang labi ni Eduardo ay nakremate na bago pa makapagsagawa ng karagdagang autopsy ang NBI. Walang bakas ng suman sa report. Naniga si Maribel sa kanyang upuan. Anong ibig sabihin nito? Tiningnan niya ang kanyang ina? Si Nanay Rosa ay hindi kumibo. Tila ba wala siyang narinig? Nay, sino yon? Bakit sinabi niyang walang suman sa report? Nakita natin ang balita, di ba? Tanong ni Maribel. Tumingin si Nanay Rosa sa bintana sa mga palayang nadadaanan nila. Anak, ang balita ay para sa mga taong gustong maniwala sa kwento. Pero ang katotohanan ay para sa mga taong gumagawa ng kwento. Eduardo is a Reyes. Ang pamilya niya sa Maynila ay hindi lang mga may-ari ng botika. May mas malalim silang ugat na hindi mo pa nakikita. Ibig niya bang sabihin, may mas malaki pang kalaban? Kaba ni Maribel. Hindi sila kalaban kung alam mo kung paano makipag-usap, sagot ni Rosa. Ang bilyon na nasa Swiss account, hindi yon para sa klinika lang, Maribel. Kalahati niyon ay para sa utang na loob natin sa mga taong tumulong para malinis ang gulo mo. Napagtanto ni Maribel na ang kalayang tinatamasa niya ngayon ay may presyo. Ang kanyang ina ay hindi lang isang simpleng matanda sa probinsya. Siya ang arkitekto ng isang mas malaking network na kontrolado ang husti, siya sa sarili nilang paraan. Cliffhanger.
Pagdating nila sa bahay sa Pampanga, may isang itim na sasakyang diplomatiko ang naghihintay sa kanilang bakuran. Bumaba ang isang lalaking may edad na suot ang isang mamahaling suit. May dala siyang isang dokumento na may selyo ng gobyerno ng Switzerland. Mrs. Maribel Reyes, tanong ng lalaki. Ako ang executor ng huling testamento ni Eduardo Reyes. May isang video message siyang iniwan na kailangang mapanood mo bago mo makuha ang huling bahagi ng mana. Sa loob ng video si Eduardo ay mukhang pagod pero may isang kakaibang ngiti. Maribel, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nakuha mo na ang folder. Pero may isa pa akong itinago. Clarissa was just the face. The real owner of Monteverde Pharmaceutical ay ang taong hindi mo inaasahan. Look at the photo inside the back of your grandmother's bracelet. Mabilis na hinubad ni Maribel ang pulseras at binuksan ang maliit na lock sa likod. Doon ay may isang microphoto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang litrato ay hindi si Clarissa, hindi ang mga politiko. Ang litrato ay kuha nung kabataan ni Nanay Rosa kasama ang medical director ng ospital kung saan nagtatrabaho si Maribel. Nay? Bakit kasama niyo si Direktor? Panginginig na tanong ni Maribel. Ang katahimikan sa loob ng sala ni Nanay Rosa ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Hawak ni Maribel ang maliit na litrato, isang kupas na alaala na ngayon ay nagdudulot ng matinding gulo sa kanyang isipan. Sa litrato ang kanyang ina ay bata pa, nakangiti at nakasandal sa balikat ng isang lalaking pamilyar. Ang tindig si Dr. Valdez, ang medical director, na nagsuspend sa kanya at tumayong saksi laban sa kanya. Nay, bakit? Muling tanong ni Maribel, ang boses niya ay halos pabulong na lang. Bakit kasama niyo ang taong sumira sa pangalan ko, anong? Kinalaman niyo sa Monteverde Pharmaceutical. Dahan-dahang naupo si Nanay Rosa sa kanyang lumang tumba-tumba. Kinuha niya ang salamin sa mata at tinitigan ang kanyang anak. Wala nang bakas ng pagiging mahina ang isip o simpleng matanda mula sa probinsya. Ang mga mata ni Nanay Rosa ay kasing talas na ngayon ng isang general. Si Dr. Valdez. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng ospital, Maribel. Panimula ni Rosa. At ang apelidong Monteverde? Yan ang apelido ng nanay ko bago siya ikinasa sa tatay mo. Ang Monteverde Pharmaceutical ay hindi itinayo ni na Clarissa. Itinayo yon ng pamilya natin maraming dekada na ang nakalilipas para maging imbakan ng mga tradisyonal na lunas. Napanganga si Maribel. Ibig niyo bang sabihin, tayo ang Monteverde? Tayo ang pinagmulan ng lahat ng ito? Noong pumasok si Dr. Valdez bilang partner, naging korporasyon ito, patuloy ni Rosa. Pero naging gahaman ng mga sumunod na henerasyon. Si Eduardo at Clarissa akala nila ay nanakaw nilang kumpanya. Pero ang totoo, hinayaan ko lang silang maglaro para makita ko kung sino ang tapat sa atin. Hinayan niyo! Napatayo si Maribel sa galit. Hinayan niyo akong mapahiya sa ospital. Hinayan niyo akong itaboy ni Eduardo sa kalsada habang buntis ako. Test lang ba ang lahat ng yon para sa'yo, nanay? Kailangan mong matutong lumaban, Maribel. Tumayo rin si Nanay Rosa. Ang boses ay yumanig sa buong bahay. Kung hindi kita hinaya ang madapa, hindi mo malalaman kung paano tumayo na mag-isa. Ang mundong ito ay mapanganib. Kung ibinigay ko sa iyo ang yaman nang hindi mo alam kung paano ito ipagtanggol, kakainin ka nila ng buhay gaya ng ginawa nila sa tatay mo. Napaatras si Maribel. Ang tatay, anong nangyari kay tatay? Pinatay siya ni Eduardo Sr., ang tatay ni Eduardo. Sagot ni Rosa, ang mga mata ay puno ng pait. Inago nila ang unang batch ng mga formula natin. Kaya ang pagpapakasal mo kay Eduardo, hindi yun aksidente, Maribel. Pinayagan ko yon dahil kailangan nating bawiin ang sa atin. Ang bawat suma na ipinadala ko, bawat plane na malagkit na kinain mo, ay paalala na hindi pa tapos ang utang ng mga Reyes. Naramdaman ni Maribel ang matinding pagkahilo. Ang kanyang buong buhay ay tila isang malaking script na isinulat ng kanyang sariling ina. Ang pag-ibig niya kay Eduardo, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagiging nurse, lahat ay bahagi ng isang mahabang plano ng paghihigante. Maribel, sandali. Singit ni Dr. Andres na kanina pa nakikinig. Lumapit siya at sinuri ang folder na dala ng executor. May nakasulat dito sa huling bahagi ng testamento ni Eduardo. Sinasabi niya na ang medical director, si Dr. Valdez,
ay balak kang iligpit kapag nakuha na ang formula. Nanay Rosa, alam niyo ba ito? Hindi sumagot si Rosa, pero ang pagkuyom ng kanyang kamao ay sapat na sagot. Ginamit niyo rin ako, di ba? Tanong ni Maribel kay Dr. Andres. Sino ka ba talaga sa kwentong ito, Andres? Bakit lagi kang nandoon kapag kailangan ko ng tulong? Yumuko si Andres. Inutusan ako ni Dr. Valdez na bantayan ka. Pero noong nakita ko ang kabutihan mo, noong nakita ko kung paano ka mag-alaga ng pasyente, hindi ko na kayang sumunod sa kanya. Maribel, ang balak ni Valdez ay gamitin ang formula para gumawa ng monopolya sa gamot sa bansa. At ang nanay mo? Ang nanay mo ang tanging nakakaalam ng huling sangkap na wala sa folder. Biglang binalot ng liwanag ng mga sasakyan ang labas ng bahay. Hindi ito NBI. Hindi ito pulis. Ang mga sasakyang ito ay may mga plakang diplomatiko, mga tauhan ni Dr. Valdez. Bumaba si Dr. Valdez mula sa gitnang sasakyan. Suot niya ang kanyang puting coat, mukhang kagalang-galang, pero ang kanyang mga mata ay walang buhay. Rosa, itigil na natin ang larong ito. Sigaw ni Valdez mula sa bakuran. Ibigay mo na sa akin ang huling sangkap at hahayaan ko ang anak mo na mabuhay ng tahimik sa ibang bansa kasama ang apo mo. Pero kung hindi, tatapusin ko ang sinimulan ni Eduardo Sr. Tumingin si Nanay Rosa kay Maribel. Kinuha niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa, ang asul na likido na nakita nila sa vault. Ang huling sangkap ay hindi nasa bote, Maribel. Bulong ni Rosa. Nasa dugo mo yon. Ang pamilya Monteverde ay may pambihirang uri ng dugo na kailangan para ma-activate ang serum na ito. Yan ang dahilan kung bakit kailangan kanilang mabuntis at yan ang dahilan kung bakit kailangan kanilang kanatilihing buhay. Naintindihan na ni Maribel ang lahat. Ang kanyang anak, ang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan, ang huling piraso ng puzzle. Siya at ang kanyang anak ang ari-arian na pinag-aagawan ng lahat. Hindi ko ibibigay ang anak ko, matigas na sabi ni Maribel. Kinuha niya ang asul na bote mula sa kamay ng kanyang ina. Nay Andres, lumabas kayo. Ako ang kakausap sa kanya. Maribel, wag! Pigil ni Andres. Nurse ako, Andres. Alam ko kung paano humawak ng lason at alam ko kung paano humawak ng lunas, sabi ni Maribel habang dahan-dahang lumalabas ng pinto. Sa harap ni Dr. Valdez, itinaas ni Maribel ang bote. Gusto mo ito, Director? Gusto mo ang formula na papatay sa libu-libong tao para lang yumaman ka? Sige, kunin mo. Pero siguraduhin mo kaya mong lunukin ang katotohanan. Binuksan ni Maribel ang bote at itinaob ito sa lupa. Ang asul na likido ay mabilis na hinigop ng tuyong lupa ng Pampanga. Walang hiya ka? Sigaw ni Valdez. Susugod sana siya, pero itinaas ni Maribel ang kanyang cellphone. Live ito, Director. Lahat ng sinabi mo kanina, lahat ng pag-amin ni nanay at ang katotohanan tungkol sa Monteverde Pharmaceutical ay kasalukuyang pinapanood ng libu-libong tao sa social media. Ang publiko na ang humusga sa'yo. Cliffhanger. Habang nagkakagulo ang mga tauhan ni Valdez dahil sa paparating na tunay na mga pulis, isang sniper ang nakatutok sa dibdib ni Maribel mula sa malayo. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Pero bago tumama ang bala kay Maribel, isang katawan ang humarang sa harap niya. Sino ang sumalo ng bala? Si Dr. Andres ba na handang magsakripisyo? O si Nanay Rosa na nais bayaran ang lahat ng kanyang pagkakamali? Ang tunog ng putok ng baril ay tila nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo. Sa isang saglit, ang lahat ay naging slow motion para kay Maribel. Ang usok mula sa dulo ng rifle, ang sigaw ng mga tao at ang bigat ng isang katawan na bumagsak sa kanyang harapan. Nanay! Ang hiyaw ni Maribel ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi si Andres kundi si Nanay Rosa ang sumalo ng balang nakalaan para sa kanya. Duguan ang balikat ng matanda habang dahan-dahang itong napaluhod sa tuyong lupa ng Pampanga, ang lupang kinuha na ang asul na likido ng formula. Nay, bakit niyo ginawa yan, Andres? Tulong! Sigaw ni Maribel habang pilit na inaalalayan ang ina. Mabilis na kumilo si Dr. Andres. Gamit ang kanyang jacket, pinindot niya ang sugat ni Nanay Rosa para pigilan ang pag-agos ng dugo. Sa kabilang dako, ang mga tunay na operatiba ng NBI at pulisya ay tuluyan ng pinalibutan ang mga tauhan ni Dr. Valdez. Wala nang takas ang medical director.
Huli ka na, Valdez! Sigaw ng NBI agent habang pinoposasa ng doktor. Ang livestream ni Maribel ay sapat na ebidensya para sa kidnapping, attempted murder, at economic sabotage. Tumingin si Valdez kay Maribel na may halungpot. Akala mo ba tapos na ito, Maribel, ang formula ay nasa dugo mo habang buhay kang kailangang magtago? Hindi ako magtatago, Director. Matatad na sagot ni Maribel habang umiiyak. Dahil ang mundong binuo nyo sa kasinungalingan ay gumuhuna. Wala nang makikinabang sa lason nyo. Pagkalipas ng 3 buwan, ang amoy ng sariwang dahon ng saging at kumukulong gata ay muling humahalimuyak sa bakuran ni Maribel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa lihim na shipment o para sa paghihigante. Nakatayo ang isang malinis at modernong gusali sa tapat ng kanilang lumang bahay, ang Suman Community Clinic and Herbal Research Center. Ligtas na nakaligtas si Nanay Rosa mula sa tama ng bala, bagamat medyo mahina na ang kanyang kaliwang braso. Nakaupo siya sa tumba-tumba pinapanood ang kanyang anak na si Maribel, na ngayon ay kitang-kita na ang laki ng tiyan habang nag-aabot ng mga libreng gamot sa mga bata sa barangay. Nurse Maribel, salamat po sa tulong nyo, sabi ng isang nanay na may bitbit na sanggol. Dahil sa klinika nyo, hindi na kami kailangang lumuwas ng Maynila para sa gamot. Ngumiti si Maribel. Walang anuman po, at heto may kasama pang mainit na suman yan para sa merienda nyo. Lumapit si Dr. Andres kay Maribel at iniyabot ang isang bote ng tubig. Senior nurse, kailangan mo ring magpahinga. Baka mapagod ang pasyente nating nasa loob ng tiyan mo. Ayos lang ako, Andres. Masarap sa pakiramdam na sa wakas ang mga kamay ko ay ginagamit na sa tunay na pagpapagaling, sagot ni Maribel. Naupo si Maribel sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay ni Nanay Rosa. Ang gintong pulseras ay kumikinang sa braso ni Maribel, ngunit ngayon wala na itong itinatagong mikrolitrat o olason. Ito ay simbolo na lamang ng kanilang katatagan. Nay, salamat! Bulong ni Maribel. Salamat dahil kahit sa mali pamaaraan nung una, pinprotektahan niyo ako. Pero mas masaya ako na ngayon wala na tayong kailangang itago. Tumingin si Nanay Rosa. Sa anak ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na kapayapaan. Ang suman, Maribel, kailangan maayos ang pagkakabalot para hindi lumabas ang laman habang niluluto. Pero kapag luto na at handa ng kainin, kailangan tanggalin ang dahon para makita ang tunay na tamis. Kayo talaga, Nay, puro talinghaga, tawa ni Maribel. Ngunit bago matapos ang hapon, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng klinika. Kinabahan si Maribel, pero laking gulat niya nang bumaba si Miss Corazon, ang dati niyang head nurse. Maribel, Nanay Rosa. Masayang bati ni Corazon. Dala ko ang balita mula sa korte. Si Clarissa ay nasentensyahan na ng life imprisonment ng walang parol. At si Dr. Valdez, tinanggalan na siya ng lisensya at lahat ng ari-ariya niya ay pinag-utos ng korte na ibigay sa klinika niyo bilang kompensasyon sa lahat ng biktima. Nakahinga ng maluwag si Maribel. Ang hustisya ay tuluyan ng nakamit. At heto pa, dugtong ni Corazon, may iniabot siyang isang sertipiko. Ang Department of Health ay opisyal nang kinikilala ang herbal formula nyo bilang isang breakthrough sa natural medicine. Maribel, ikaw ang tatayong administrator ng pambansang programa para rito. Magkasama ang mag-ina sa ilalim ng maliwanag na buwan. Binuksan ni Maribel ang isang suman na may palamang ube itlog na maalat at pagmamahal. Alam mo nung ibinibigay sa akin ni Eduardo ang mga plain na suman noon, pakiramdam ko ay wala rin akong laman bilang tao, sabi ni Maribel habang kumakain. Pero ngayon alam ko na, hindi mahalaga kung anong ibinibigay sa'yo ng iba. Ang mahalaga ay kung ano ang itinatago mo sa loob ng sarili mong dahon. Hinusgahan minaliit at pinagtaksilan. Pero sa huli, ang plain na nurse ay naging simbolo ng pag-asa. Ang anak ni Maribel na isisilang ay hindi magiging blood legacy ng isang korporasyon, kundi isang bagong simula ng isang pamilya marunong magmahal ng totoo. Kinuha ni Maribel ang huling piraso ng suman at iniyabot kay Andres na kakalabas lang mula sa klinika. Sa kanilang mga niti, alam nilang tapos na ang panahon ng pagtatago. Ang lihim sa balat ng suman ay hindi na isang banta. Ito ay naging isang kwento ng tagumpay.
5 taon ang mabilis na lumipas. Ang bakuran ng pamilya Santos sa Pampanga ay hindi na lamang isang simpleng taniman. Ito na ngayon ang sentro ng Suma ni Nanay Rosa Healing and Wellness Center. Hindi na kailangan ang mga lihim na bodega o mga drum ng chemical. Sa halip, ang paligid ay puno ng mga halamang gamot na luyang dilaw, sambong at ampalaya na maayos na nakahanay sa ilalim ng sikat ng araw. Lola Rosa, ayaw po magdikit ng dahon. Isang masayang boses ng bata ang umalingaw-ngaw sa beranda. Ang 4 na taong gulang na si Liway na may mga matang kasing talas ng kay Nanay Rosa at niting kasing amo ni Maribel ay pilit na nagbabalot ng kanyang sariling maliit na suman. Ang kanyang mga daliri ay malagkit sa gata, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Dahan-dahan lang nga po, tawa ni Nanay Rosa habang inaalayan ang mga kamay ng bata. Ang pagbabalot ng suman ay parang pag-aalaga ng pamilya. Hindi pwedeng masyadong mahigpit dahil sa sabog at hindi pwedeng masyadong maluwag dahil mawawala ang laman. Kailangang tama lang ang timpla. Lumabas si Maribel mula sa klinika suot ang kanyang puting uniforme na may bordadong pangalan. Maribel Santos RN, Administrator. Sa kanyang braso kumikinang ang gintong pulsera as ng kanyang lola na ngayon ay wala ng anumang bahid ng pait. Nay Liway, tama na muna ang paggawa ng suman. Oras na para sa grand opening ng bagong wing ng klinika. Paalala ni Maribel habang hinahalikan ng ng kanyang anak. Sandali lang, Mami. Lalagyan ko lang po ng krus na uling gaya ng kay Lola. Sabi ni Liway habang seryosong minamarkahan ng dahon. Napangiti si Maribel at nagkatinginan sila ni Nanay Rosa. Ang krus na uling na dati ay simbolo ng panganib at lihim na ebidensya na yun ay naging tatak na ng kanilang signature suman na ipinamimigay ng lebre sa bawat pasyen ting gumagaling sa kanilang klinika. Dumating si Dr. Andres, bit-bit ang ilang mga dokumento at isang bungkos na mga bulaklak. Sa nakalipas na 5 taon, hindi lamang siya naging katuwang ni Maribel sa klinika, kundi naging katuwang din sa buhay. Bagamat pinili nilang maging dahan-dahan sa kanilang relasyon ang lalim ng kanilang samahan, ay higit pa sa anumang kasal. Handa na ang buong barangay, Maribel, sabi ni Andres nang may paghangga. Ang Department of Health ay nagpadala rin ng kinatawan. Ang formula na dati ay gustong suluhin ni Valdez ngayon ay nakakatulong na sa abot kayang gamot para sa lahat. Lumakad sila patungo sa harap ng klinika kung saan naghihintay ang mga taga-Pampanga. Sa kalsada, wala na ang mga itim na SUV o mga tauhan ng sindikato. Ang tanging nandoon ay ang mga jeepney na puno ng mga taong nagnanais ng tunay na paggaling. Pagugupitin ang ribbon, huminto muna si Maribel at tumingin sa langit. Naalala niya si Eduardo. Naalala niya ang sakit ng pagiging plain na nurse na itinapon sa basurahan. Pero wala na siyang galit. Ang galit ay pinalitan na ng pasasalamat dahil ang bawat luhang pumatak noon ay nagsilbing dilig para sa tagumpay niya ngayon. Ang buhay natin ay parang suman. Simula ni Maribel sa kanyang maikling talumpati sa harap ng komunidad. Minsan ang tingin ng iba sa atin ay plain lang, walang laman, walang halaga. Binabalot tayo sa hirap at sinusubok sa apoy. Pero huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Dahil sa loob ng bawat balat, may itinatago tayong tamis at tibay na lalabas din sa tamang panahon. Isang masigabong palakpakan ng sumunod. Nang buksan ni Liway ang unang suman para sa seremonya, tumambad ang siksik na malagkit na may palamang ginto, hindi gintong alahas, kundi ang gintong kulay ng hinog na mangga at latik. Suman para sa lahat, sigaw ni Liway. Sa hapon na iyon, habang lumulubog ang araw sa likod ng bundok Arayat, naupo ang pamilya Santos sa ilalim ng puno ng mangga. Kumakain sila ng suman, nagtatawanan at nagpaplano para sa kinabukasan. Wala na ang mga lihim. Wala na ang takot. Dahil ang pinakamahalagang laman ng kanilang buhay ay hindi ang yaman o ang formula, kundi ang pag-ibig, na kailanman ay hindi na mababalot ng kasinungalingan. Ang kwento ng ang lihim sa balat ng suman ay nagtapos hindi sa paghihiganti, kundi sa isang masarap at payapang pagsisimula.